Ay naku, nakalabas din ng lungga. Anyway mga mare, kami nga pala ay nayayalaang. At kami nga ho ay pupunta ng kasalan. Ay talagang gaudi kahit kaini. Ay di bali na, mahalaga ay nakalabas naman ng bahay. At makagala naman kahit papano. Kami nga lang pala mag-asawa ay nakasingle na motor. At yung dalawa kong anak ay nauna na. Sinabay na nga sila ng aking biyanan dahil naka-tricycle nga sila. Dahil hindi naman pwede na apat kami din sa motor at para na nga rin sa kaligtasan. Nauna na nga yung aking biyanan at kasama na nga din yung aking dalawang junakis. At kami nga ay sumunod na lang at hindi pa nga ako nakakaligo nung umalis sila. Dahil alas 12 naman yung kasali, tamang-tama lang naman yung alis namin. At yung pupuntahan nga namin ay hindi rin naman ibang tao at kamag-anakan nga rin naman nila at pinsang buo nga yung asawa ko. Pagkadating nga namin ay nagpahinga nga lang kami ng konti tapos kumain na nga rin kami dyan. Kakaunti pa nga lang yung mga tao at hindi pa nga din dumadating yung kinakasal. Hindi nga rin pala ako kumain sa bahay bago umalis at para nga ako mapadami ng kain din. At tari nga si Ate Helen ay hinubad na ang kanyang sapatos at naiinitan daw. So bali ari nga ho pala yung venue nila. Yan yung upuan ng mga ninong at ninang or sponsor nila. At yung banda naman dun sa may dulo ay para naman sa mga abay at sa bagong kasal. Simple nga lang yung venue nila pero hindi naman yun ang mahalaga. Hindi naman kailangan na bongga yung kasal dahil mag-aaway at maghihiwalay lang din naman sa bandang huli, cheers. At sa wakas dumating na nga yung bagong kasal. So bali yung babae nga pala dyan yung pinsang buo ng asawa ko at yung mamamaysa naman ngayon lang naman namin nakita. Ganda ng ano ni Dorothy. Yan si Tam, naman si Tam. Yun na nga. Sabi ko sa'yo, tama yung pantalon eh. Ang galing ng pantalon. Ay, si Leo. Sino yung photographer na yun? Yan, si Leo. May photographer pala. Ha? Si Leo. Lay, abay ka pala, Lay. Nahuli nga yan. At habang busy nga yung mga tao dahil kumakain, nandito naman kami sa isang tabi. At tamang pahangin nga lang dahil sobrang init nga ng panahon na to. At habang si Helen naman ito ang tuwa din sa napaka-cute na tuta. Napaka-sweet nga ng aso na to dahil kahit hindi niya kilala ay nakikipaglaro siya. Kaya naman tuwang-tuwa rin batang ari at iuwi na nga daw namin. Nung dumating nga yung kasali, medyo nagdamihan na nga yung tao. Hindi tulad kanina nung dumating pa kami. Kaya nga saktong-sakto lang nung dumating kami at wala pa nga di masyadong tao. Para naman hindi nakakahiya makipagsabayan sa pagkain. Sobrang init nga ng mga panahon na ito at buti na nga lang at napakaaliwalas din eh. At buti na nga lang kahit papaano ay mahangin-hangin din. Sa paglibot-libot ko nga din hindi ko na malayan ay nakapaghagis na pala ng bulaklak. At ang nakasambot nga ay yung pamangkin namin at abay nga siya. Nakatingin nga dyan si Helen at nagtataka nga siya kung bakit ganyan daw yung suot ng babae. Dahil first time nga lang ho pala ni Helen umaten sa ganun eh. Kaya yan ho ay manghang-mangha sa mga ganyang kasuotan. At kanina nga ho ay panilang tanong sa akin yan na bakit gayon nga daw ang suot ng kanyang atila yung abay na pamangkin namin. Pagkatapos nga ng hagisan ng bulaklak at kung ano-ano pa ay pinasayaw na yung nobya at nobyo. At hindi naman talaga mawawala yan sa tradisyon natin kapag may ikinakasal. Yung sasayaw ang nobya at nobyo sa gitna para naman may magsabit na kamag-anak na pera. At yung sinasabit naman sa kanila ay gagamitin nila para sa panimula nila. Kakatuwa nga din yung mga ganitong tradisyon dahil malaking bagay nga din ari sa bagong mag-asawa. At pagkatapos nga ng kasalan na yan o yung ganap na yan ay may lipatan pang magaganap. At dahil taga Quezon Province nga yung lalaki o yung namaysan, doon pa nga yung ganap ng lipatan. Kaya medyo may kalayuan din from Batangas to Quezon Province. Napagod nga siguro kapapanood rin si Helen at tingnan nyo naman na doon sa isang sulok ng lamesa. Dahil napakahilig nga ho niya sa cake, yan nga tumingi nga siya ng cake.
At kinakain niya doon mag-isa sa lamesa. Pagkatapos nga ho ng mga ganapang ari ay nagpicture-picture na nga sila magpapamilya diyan. At pagkatapos nga niyan ay gagayak na sila para sa lipatan naman. Sa inyo ba mga mare, ganun rin ba kapag may kinakasal sa inyo? Hindi naman lahat ay kailangan ng bonggang kasal kung ano lang talaga yung afford. Ang mahalaga ay naikasal kayo ng maayos at nakaraos din. O siya, hanggang dito na lang mga mare. Salamat sa panonood. Bye! God bless!